Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan, ngayong nalaman kong siya'y namatay para sa lahat, at dahil diyan ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayoy hindi na. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di nakaaway at hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, ang anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban mahabagin itong Diyos, kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim, yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Sa silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig pa ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihing, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos, o kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihing, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihing, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo'y hindi mo mapapaputi o mapaiitim. Sabihin mo na lang na, oo kung oo, at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga
kapanalig, narinig po natin ang Ebanghelyo, ang mabuting balita para sa Sabadong ito. At natunghayan po natin dito ang sabi ng Panginoon na wag daw po tayong mangangako ng basta-basta sa templo o kung saan man sapagkat baka hindi natin magawa. Kaya sabi niya, do not swear at all. Say yes if you mean yes, say no if you mean no. Ano po ang mga mensahe at aral na pwede nating mapulot dito? Una po, meron po tayong kasabihan o madalas nating naririnig, promises are meant to be broken. Sa aking palagay po, masyado naman pong pessimistic yan. Masyado naman pong negative. Because promises are meant to be fulfilled, not to be broken. Dahil dito baka siguro nagsabi nito masyadong malalim ang pinanghuhugutan at ika nga dalang-dala na sa mga ipinangako sa kanya na hindi naman natupad. Pero mga kapatid, hindi naman po siguro masama mangako. Hindi naman po siguro masama na tayo ay magsabi ng gagawin natin at talagang dapat nating gawin sapagkat ito po ang pinagbabatayan ng ating pagtitiwala sa isa't isa. Mahalaga po na tayo ay nagtitiwala at mapagkakatiwalaan. Dahil sa ating buhay po siguro hindi natin napapansin pero marami sa ating mga relationship are based on trust, on promises. Halimbawa, ang pangako ng mga mag-asawa sa isa't isa, ang kanilang sinumpaan sa harap ng dambana ng Diyos na sila'y magmamahalan ng tanging sila lamang. At ang trust din halimbawa ng mga anak na sila'y pangangalagaan ng kanilang mga magulang. Ang pagtitiwala ng mga magulang kapag iniiwan nila ang kanilang mga anak sa kanilang mga guro. Ang trust ng mga halimbawa pasahero sa kanilang driver. Ang trust ng mga mamamayan sa kanilang gobyerno, ang trust ng mga pasyente sa kanilang doktor. Can you imagine kung wala kang mapagkakatiwalaan, hindi mo magagawa itong mga bagay na ito. Kaya yung pangako is based on trust. Ang sinasabi lamang po siguro ng Panginoon, kung tayo man ay may binitawang pangako, siguraduhin po nating magiging tapat tayo dito at siguraduhin po natin na ito'y ating magagampanan. Sapagkat kapag tayo ay nangako at hindi natin ito ginawa, yan, ayos. Anumang pangako na iyong bibitawan ay baka wala nang maniwala. At baka tayo ay taguriang isang manloloko, walang isang salita, o much worse, sinungaling. Mga kapatid, dito nga po ay tama ang sinasabi ng Panginoon na kapag tayo ay magbibitaw ng anumang pangako o anumang salita mula sa ating bibig, ay pag-isipan po natin muna ng ikadalawang beses at baka po tayo magkamali. Huwag po tayong padahas-dahas sa pagbibigay ng pangako o pagsasalita na hindi naman po talaga nating gagawin. Kaya itong being truthful is very important. Third point po na ating matututunan sa Ebanghelyo nito, sabi ng Panginoon, say yes if you mean yes, say no if you mean no. Dahil minsan may mga pagkakataon na meron tayong tinatawag na double speak. Iba yung sinasabi sa intensyon na gagawin. Ito po siguro isang paraan ng Panginoon na pinupuntirya niya ang isang malawakang kasalanan, ang kasalanan ng pagsisinungaling. Na hindi tama ang sinasabi sa katotohanan. Hindi tama o hindi nagtutugma yung mga sinasabi sa kanyang kalooban. Kasinungalingan. At ito po ay dapat nating iwasan, syempre, pero just to be truthful in whatever words that we are going to say. Kaya mga kapatid, in summary, number 1 po, kung tayo man po ay mangangako, gawin po natin itong sagrado sa harapan ng Diyos at para sa harapan ng ating kapwa. Kung anumang pangakong ating binitawan, maging tapat po tayo at ito po ay ating tupdin. At always be truthful in whatever we say. Be sincere. Be true to yourself. And that way,
tayo po ay magiging makatotohanan sa harap ng Diyos at sa harap ng ating kapwa.